Dakilang Ama, aming Diyos, muli Panginoon, nagpapahayag ang aming mga puso sa pamagitan ng aming mga labi ng inyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa lahat ng bagay na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Kaya naman Panginoon, sa araw pong ito Panginoon, tanggapin po ninyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa buong isang linggong nagdaan na lumipas. Panginoon, kami po ay inyong sinamahan at iningatan. Kaya marapat lamang na ibalik sa inyo ang papuri, Panginoon. Dahil patuloy niyo po kami binibiyayaan ng buhay, ng lakas, maging sa mga pagpapala na aming natatanggap. Kaya Panginoon, muli sa tanghaling ito, mangunat samahan niyo po kami ng iyong Espiritong Banal. Turuan niyo po kami at manguna kayo at gabayan niyo kami sa pamagitan ng inyong Espiritu ng karunungan upang maunawaan po namin ang mga salita na inyong nais ipahatid sa amin. At sa mga salita po na ito, Panginoon, ito po ang pinanggagalingan ng aming kalakasan, ng aming buhay, ng aming biyaya at pagpapala, at higit sa lahat, maging sa katugunan ng anumang aming mga pangangailangan na itataas sa sandaling ito, Panginoon. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at amin pong inaangkin ng may pananampalataya na kayo po ang Diyos na tapat sa inyong mga pangako at salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan na lang po natin. And as you have your Bible, let us open. Or kung wala man ay meron tayong projector dyan sa harapan at ating pong basahin ang mabuting balita ng Panginoon according to St. Mark o Marcos chapter 14 mula sa verse 3 hanggang sa verse 9. Ulitin ko ang gospel o the good news of our Lord according to St. Mark chapter 14 verse 3 to 9. Ganito pong sinasabi. Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. While he was eating there, a woman came to him. She had an alabaster jar filled with expensive perfume made of pure nard. She opened the jar and poured the perfume on Jesus' head. Some of the followers there saw this. They were upset and complained to each other. They said, "Why waste that perfume? It was worth a full year's pay. It could have been sold and the money given to those who are poor." And they told the woman what a bad thing she had done. Jesus said, "Leave her alone. Why are you giving her such trouble? She did a very good thing for me. You will always have the poor with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me." This woman did the only thing she could do for me. She poured perfume on my body before I die to prepare it for burial. The good news will be told to people all over the world, and I can assure you that everywhere the good news is told, the story of what this woman did will also be told, and people will remember her. Ating pong pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Pwede na po tayo makagupo, mga kapatid, because time is running so fast. We are told na hanggang 2 p.m. lang po tayo. Gusto kong sabihin sa inyo, as of now, ang ating pong venue ay dito muna tayo kinukop sa Pastoral Center dito sa Catholic Pastoral Center. Maghintay na lang po tayo ng mga kaganapan na mangyayari because we do not know kung ano po ang susunod. But only God knows what is the best for His children. Amen? Alam po yun ng Panginoon. Kaya
let us join together in prayer na dumating nawa bigyan tayo ni Lord ng isang venue na suitable para sa atin para makapagpuri tayo ng na-express po natin yung ating feeling, yung ating heart ng nakakaaya sa Panginoon. But Amen. as of now, pagtyagaan po natin. Amen? Amen. Kaysa naman magmukha tayong yagit kung saan-saan dyan sa labas. Amen? At yan po. Now, ito pong ating binasa ngayon. Remember, build in your mind that we are in the season of Lenten. Ano po? These 40 days of journey ng ating pong pagdiriwang sa death, sa suffering and the death of our Lord. That's why I choose this gospel text dito po kay Mary. Sa Bible, may marami pong Mary. May Mary po na nanay ni Jesus at meron din pong Mary na Magdalene na pinalayas ni Jesus ang demonyo. At meron din naman pong Mary ng kapatid niya si Martha at si Lazaro. Probably this is Mary of Bethany. Marami pong Mary. Parang sa panahon natin, marami magkakaparehas na pangalan na Gloria, Lourdes, Kiko, Kikay, po. Maraming magkakapareho ng mga pangalan. Ganon din yun sa Bible. Ganon din. But ang sinabi dito is the Mary from the Bethany. At ang Panginoon, in-invite po siya ng isang nagngangalang Simon. At habang nandoon siya sa invitation sa banquet na yun ng may bahay ng pangalan ay Simon, siguro nakatsyempo itong si Mary ng taga-Betania. Nakatsyempo siya at siguro hindi nakatrangka yung pinto, bigla na lang siyang pumasok at pagkatapos binasag niya yung pabango na kanyang pinagtipunan ng napakatagal at mahal na pabango po ang sabi doon, expensive. Binasag niyo po yun. Meron po kasi yung box, alabaster box. Babasagin muna tapos binuhos niya sa ulo at sa paa ni Jesus at doon siya nag-iyak ng nag-iyak. Napansin ng mga alagad, isa sa pangunguna ni Judas na bakit naman sinayang yung pabango? Ang mahal-mahal yan eh. Isang taong sweldo yan, nakatumbas tapos sasayangin lang ng basta-basta ng ganyan. Then, sabi ng Panginoon, bakit niyo siya ginugulo? Bakit niyo siya kinikriticize, tinutuligsa? Ang ginawa niya ay isang mabuting bagay para sa akin. Sabi niya, anytime kasama niyo mahihirap, magagawa niyo sila, matutulungan niyo sila ng mabuti, maganda, magagawa ng mabuti. Pero ako, hindi niyo ako makakasama. Aalis ako, mamamatay ako, pero bago ko mamatay, ginawa niya na. Pinahira niya na ako ng pabango bago pa man ako mamatay. No? Napansin niyo po yung sinabi doon before, sabi doon sa may, I think sa may, sa may verse 8, the word burial, or before I die, she did what she could, and she poured out a perfume on me. Ang isa pong description dyan, di ba, pag mayroong noon na mamatay, ay pinapahiran po nila, dinubusan nila ng pabango. Isa yung po sa kanilang mga ritual po, mga kapatid. Now, so, kung papansinin natin, buong buo sa istorya, si Mary ay gumawa ng isang bagay na napaka-extravagant. Ano po? And that's why, ang topic na gusto kong i-share sa inyo is the extravagant love of Mary. Pag narinig po natin ang salitang extravagant, ano pong dating niyan sa inyo? Wow, big time. Wow, ang lupit, ang tindi. Fabulous, no? Diba? Pag sinabing extravagant, maluho, mabongga, bongga kaday. Ibig sabihin ko, ano? Yun ang ibig sabihin ng extravagant. Lavishly. Labis-labis. Kaya yung tawag na sa English na lavish, may katumbas din sa Tagalog na labis. Lavishly. Sobra-sobra naman. Bakit naman tinodo lahat? Hindi man lang nagtira. Bakit itinodo, binigay? Yun ang ibig sabihin ng extravagant. Garbong-garbo, bongga, sobrang-sobra, labis na labis, extravagant. Well, may mga tao talaga na napaka-generous nila.
What I mean is, when it comes to helping, when it comes to engaging ng mga appointment or celebration, talagang may mga taong gano'n, di ba? May mga taong mahirap lang, pero kapag naghanda naman, pang barangay, buong barangay. Kaya pagtapos ang handaan na yun, baon sa utang. Ang ibig ko sabihin is, may mga tao talagang gano'n ang character, attitude. Well, maganda rin po yung gano'n kung ang value or ang pinahalagahan mo ay malaki ring bagay. Para kay Mary, si Jesus is not, hindi lang siya si Jesus bilang isang savior, isang kaibigan. More than that, gusto niyang i-treat si Jesus ng higit pa sa kanyang nakakaya. Because siguro naisip niya na ang buhay minsan lang dito sa lupa. Kaya gawin mo na ang the best na magpapasaya sa iyong minamahal. Parang gano'n ang ibig sabihin nun, di ba? Parang katulad po ninyo, habang tayo'y nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa bansang ito, gawin nyo na, itrato nyo na ng the best sa buhay ninyo. Kung mayroon kayong sinusuportahan, gawin ninyo. Pero hindi na lang nahulugan, nagpapampered kayo, hindi na nga nahulugan kinukonsinti ninyo. Ibig sabihin, dahil ang buhay, ano ba ito? Sa linggo ba ito gusto ibigay sa akin, hindi ko mauwi-uwi. Pambata siya. Gawin na natin. Ibig sabihin ay let us do the best that what we could, because life is short, even if it is expensive. At least, nagawa mo man kahit very expensive, at least may napasaya ka, masaya ka rin. Dahil isang araw, lahat ng pinag-ipunan, lahat ng inimbak mo, inimbest mo, hindi mo rin naman madadala, may iwan pa rin. Kaya gamitin na sa tama, higit lahat sa Panginoon. So, extravagant love of Mary. Now, baybayin po natin. There are 3 consequences of Mary. Love or devotion or in-express niyang extravagant. Tandaan po natin. Yung lahat po ng ginagawa natin, positibo man o negatibo, lagi po yan may mga consequences. Amen? Amen. Lahat ng ginagawa po natin, it has, meron lagi po yung kapalit, kabayaran, mabuti man o masama. Minsan yung mabuti mong ginawa, masusuklihan ka ng masama, ng pangit. Minsan naman yung pangit mong ginawa, masusuklihan ka ng mabuti. Sino yung susukli ng mabuti? Yung mga mabubuting tao, dahil pag ang mabuting tao gumaganti, hindi masama ang ginaganti, mabuti pa rin. Amen! Diba? Kaya mapalad daw yung inaapi, no? Pero sa iba, mapalad yung nangaapi. Pero sa Kristiyano, mapalad yung naaapi. Kasi merong Diyos na nagtatanggol at kumakalinga sa kanila. Now, there are 3 consequences. Unang consequence, mga kapatid, the house was filled with fragrance. Beautiful fragrance. Ang bahay ay napuno ng halimuyak. Ang pagkasabi kasi doon sa Mark 14, kung titingnan po natin ang pagkabanggit dyan, actually sa ano po lang yan, sa Mark 14 lang po yan, mga kapatid. Ikanyang ibinuhos yung pabango sa paanan ni Jesus. Sabi dyan, she broke the jar and poured the perfume on his head. Ibig sabihin, binasag niya. Doon naman sa John chapter 12, yung kasunod na hinanap ko na verse, medyo na-surprise kayo dun sa picture na yon. Sa John chapter 12 verse 3, and Mary took about the pint of pure nard, an expensive perfume. Pareho sila sa sinabi sa Mark 14 verse 3, expensive made of pure nard. Kay Juan na ebanghilista, expensive perfume. She poured out on Jesus' feet and wiped his feet with hair. Yung kay Marcos, binuhos lang sa uluhan ni Jesus. Dito kay Juan, pinunas sa paa ni Jesus at ikinuskus pa, pinampahid pa yung kanyang buhok. Later on, we did this, elaborate ko yan mga kapatid. And wipe his feet with her hair. And the house
Ito na, yun ang napansin nyo na ha. Doon kay Mark chapter 14, hindi na mention yung word na the house. Hindi na mention. Pagdating kay John, and the house was filled with fragrance of the perfume. Ano po itong nakita nyo ngayon? Tinext ko po si Google. Sabi ko, Google, meron ka bang spikenard? Ito po yung halaman na spikenard na matatagpuan sa Himalaya at saka sa part ng India at China. Nepal, meron din. Pero sa Pilipinas, I don't think so kung meron ito. Ang tawag dyan is spikenard. Ang korte niya parang water lily na yung kanyang katawan, maraming verdant, maraming balahibo. Mabalbon siya. Tapos, ang kanyang bulaklak ay parang pink. Ganyan siya, ganyan itsura niyan. Diyan po nanggagaling yung perfume na ginawa na ini-extract nila ng oil, pwedeng pure. Ang nakalagay kasi dyan, pure nard. Ibig sabihin from the word spikenard. Isang pabango na napakamahal. Bago mo siya gamitin, meron pa siyang alabaster box. Amen? Meron pa siyang alabaster box. Now, ang sabi po kasi doon, pag binalikan natin sa verse 14, and she broke the jar. Ibig sabihin, yung mga pabango kasi natin, wala na yung box, alabaster box eh. Tatanggalin mo lang yung takip, ganun na. Diba? I-spray mo na. Noon, may alabaster jar. Babasagin mo na yung alabaster jar o aalisin mo muna. Siguro, wala na siyang time, nagmamadali siya kasi sumingit lang siya eh. Kasi noon, pag merong mga banquet na kumakain yung mga lalaki, hindi pwedeng lumapit at sumalo ang babae. Because they are secondary citizen. Bawal sa kanila yun. Hindi pwedeng mag-join ang mga babae. Kaya ang ginawa niya, dahil nakita niya, nasilip niya, bukas ang pinto, pagkakataon na ito, wala na siyang panahon, magbukas pa, binasag niya na lang yung pabango, and then at ibinuhos niya, she broke the jar. When she broke the jar, sabi ng John chapter 12 verse 3, and the house was filled with beautiful fragrance. And that is the first consequence. The house was filled. Mga kapatid, alam niyo po, kumbaga sa buhay natin, sa spiritual life natin, hanggat hindi tayo binabasag ng Diyos, hindi lalabas ang tunay nating pagkatao. Walang masishape, mauhubog, mai-equip, mababago sa atin unless the Lord first break us. Basagin niya tayo. Amen. Amen? Amen. Imagine, kung kayo po ang nandoon sa bahay, lalo na paborito mo yung brand ng pabango at binasag ni Mary, matutuwa ka at maiinis. Depende sa mga emotion o feelings. Pero palagay ko matutuwa ka, ay sarap ang bango kasi yung katabi kong baho-baho, salamat bumango. Diba? Alam niyo pabango, ano yan eh, nakakapagpagaang ng feelings, nakakapagpagaang ng mood pag may pabango, lalo na gustong-gusto mo. Wag lang yung mga pabango na parang amoy sinunog na maleta, sinunog na gulong. Merong mga ganon. May mga ganong tao, very strong na pabango. Yun ang type nila. May mga tao namang mild lang, sakto lang, ganon. Depende kasi sa mood ng tao, sa type. But the point is, and the house was filled. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin is, God wants to be broken before He made us whole. Marami sa atin nangangarap, Lord, gusto ko pong mabuo, gusto ko pong maging matatag, maging strong, gusto ko pong mag-mature, gusto ko pong mag-improve, gusto ko pong mag-excel, Panginoon. Hindi mo mararating yon, maliban na lang ang Diyos, padaanin ka niya muna sa mga brokenness. Ang brokenness ay masakit, mahirap, mabigat. Ang iba hindi nakakayanan. But sometimes, God is that, yan po ang kanyang proseso para tayo po ay mabuo. She broke the alabaster jar and poured out the perfume. And what happens? Sabi ng bahay, the house was filled with perfume. Tingnan niyo po. Yung brokenness, it deals with our self-reliance. Ang isa po sa kalaban natin, mahilig
tayong magtiwala sa sarili natin. We don't care about the Lord. Wala tayong pakialam sa Panginoon, wala tayong pakialam sa gusto ng Panginoon. Ang gusto natin, lahat ang gusto natin, yung masusunod, diskarte mo, plano mo, desire mo, ambition mo, etc. Wala ka nang pakialam sa Panginoon. Kaya nababansin po natin, karamihan sa pagtitiwala at pananangan natin sa sarili nating lakas, karunungan at kakayanan, karamihan palpak. Nagdudulot sa atin ng problema. Kaya ang Diyos gusto niya minsan mabrok ka para siya ngayon ang makapanguna sa iyo. Unless God break your pride, break your disobedience, break your ego, then hindi ka pwedeng maging mabango. Amen? Hindi ka pwedeng maging mabango. God wants us to bring every area of our life. Gusto niya dalhin lahat, bawat aspeto, area ng buhay natin saan? Dalhin doon sa submission sa kanyang kalooban. Sino po ang nagiging good para sa ibang tao? Yung mga taong nakaranas ng brokenness. Yung paano sila na-humiliate, paano sila dumaan sa mga trials, sickness and disease, business failure, personal loss, lahat ng mga dinaanan nilang nagbigay ng pasakit, hapdi, sugat sa kanila o kabiguan, after nun, natututo na sila kung paano maging responsible. Ang dami natin pinagdadaanan ng mga brokenness. Pero alam niyo ba kung anong ginagawa ng Diyos? Dinidil niya tayo para sa ating self-reliance. Oh, ang brokenness is not chastisement o punishment. Ang anak ay hindi pinarurusahan, tama? Amen. Ang alam kong anak pinapalo lang, dinidisiplina, pero hindi pinarurusahan. Ang parusa ay sa hindi mga anak, sa mga rebelde. Di ba? Mga rebelde sa bayan, pag may rebelde, may consequence, may punishment, may hatol. Pero yung anak, hindi yung pinarurusahan. Ang alam ko yung anak, pinapalo, dinidisiplina. O, kaya ang brokenness, it's not just chastisement or pagpaparusa ng Diyos. Kaya pag nakakaranas tayo ng ganito, hindi ito parusa. Kasi kung iisipin nyo, siguro ginagabaan ako, pinaparusahan ako ng Diyos. Hindi! Pinadadaan ka lang ng Diyos dyan. Kasi meron siyang gustong i-deal sa'yo about the future. Amen. Sino po yung mga taong gumaganda ang future nila? Yung mga taong nakalipas sa brokenness. Sabi ng Psalm Psalms verse 3 ng 147. Sabing ganon, He heals the broken-hearted. Pakitaas mo ng kamay yung mga broken-hearted. O, hindi ka i-heal kung hindi mo sasabihin na broken-hearted ka. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Pinagagaling niya ang mga sugatan na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Sino daw nagpapagaling? Ang Panginoon. Hindi ang alak, hindi ang sigarilyo, hindi ang disco, hindi ang cabaret, hindi. Anong nagpapagaling? Ang Panginoon. He heals the broken-hearted. If God heals the broken-hearted, saan tayo dapat lumapit pumunta? Sa Panginoon. Kasi siya ang nagpapagaling ng ating mga sugatang puso. Ang Diyos, ginagamit ng Diyos ang mga broken things. Believe me. Gusto mong pagalingin ka ng Panginoon, gamitin ka niya, yun ang kalooban ng Diyos. Padadaanin ka muna sa mga ganyang bagay, masugatan ka, ma-broke ka, para magamit ka niya. Tinan po ninyo, God uses broken things. First, broken soil to produce a crop. Hindi ka pwedeng makaani kung hindi mo muna bubungkalin ang lupa. Ano gagawin mo? Siyempre, pupukpukin, ano yun ba? Ang tawag mo? Pipikuhin mo yun, pipinuhin mo yun, hiwa-hiwain mo yung mga, di ba? Broken clouds to give rain. Kaya nga meron ngayon mga bagong technology, yung mga lugar na hindi umuulan, pipilitin nilang paulanin. Anong gagawin nila? I-irritate nila yung ulap, lalagyan ng asin, lalagyan ng toyo, ng bawang, sibuyas. Hindi. Asin lang, asin.
para mag-moisturize siya, tapos mag-react para umulan. Ayun po ang ibig sabihin nun. Broken clouds to give rain. Broken grain to give bread. Hindi ka makakakain ng tinapay kung yung mga wheat, yung mga trigo na yan, hindi yan gigilingin. Napansin ninyo, broken bread to give strength. Hindi ka rin makakaroon ng lakas kung yung tinapay, lulunukin mo ng buong buo. Kagatin mo ng kagatin, tapyasin mo, pinuhin mo, pasok yan sa tiyan mo, at i-absorb yan, magsusupply ngayon ng lakas. Ibig sabihin, God uses broken things. Ang ginagamit pala ng Diyos, ang may mga silbi sa Diyos, yung mga na-broken. Paano kung hindi ka broken? Di magpa-broke ka muna. Yun ang ibig sabihin nun, Lord, basagin niyo po ako. Kung kinakailangan mapahiya ako para bumaba ang pride ko, Lord. Basagin niyo po mga kapatid. Parang ganang ibig sabihin, no? Now, si Mary, ika nga sa harapan ng Panginoon, habang binubuhos niya ang pabango, she took a slave, surrender her life to Jesus. Noong panahon, yung babae, pag mahaba ang buhok, yun ang kanyang glory. Karangalan niya, yung dignidad niya. At kapag yung lalaki, mahabang buhok, kahiyaan yon sa babae. Pag mahaba, karangalan yon. Yung karangalan niya, ipinunas niya sa paa ni Jesus ng pagkabuhos ng pabango. Sabi ng mga lalaki, naku, wala namang kadil sa itong babae nito. Wala naman nakatinuan. Pati ba naman yung kanyang buhok, ipinunas pa. Pero hindi naman nabanggit doon eh. Anong ibig sabihin noon? Pag lumuhod ka sa paanan at binuhos mo yung pabango at pinunas mo yung buhok mo, and that is the works o trabaho yon, gawain yon ng mga slave. Slave lang nakakagawa nun. Si Mary, pinagpalagay niya ang sarili niya ng may pagsusuko katulad ng isang alipin sa harapan ni Jesus. She was broken. Only slave can do that, can wash the feet of the others. Anong ibig sabihin niyan? Sinuko niya, karangalan niya, dignidad niya, pagkatao niya, buhay niya, sinuko niya sa pala ng Panginoon. Nagbabasag siya. Basagin niyo po ako, Panginoon. Pati karangalan ko, hindi na kailangan basagin niyo po ako. Hindi ka babango kung hindi ka muna mababasag. Gusto mo bang bumango? Babasag ka muna. Merong isang author, para makumpleto niya yung kanyang libro, pinuntahan niya yung isang factory na pagkukuhaan niya ng information at saka istorya. Pinuntahan niya ngayon yung factory ng pabango. Factory ng pabango. Pagdating niya doon sa lugar na yon, may mga in-interview na siya, etc. Halos na kompleto na yung kanyang mga details para mabuo ang kanyang libro. Pagkatapos, nang makaramdam siya ng gutom, nakita niya sa katabi ng factory na mayroong karinderya. Di pumasok siya doon. Pagpasok niya habang kumakain siya, parang normal lang na ambience. Maya-maya, nang magbabayad na siya, biglang nagbago ang atmosphere, ang ambience. Sabi niya, ang bango. Saan ba nanggagaling pabango na yan? Tinanong niya yung kahera, sabi niya, Ale, kanina nang pumasok ako, halos wala namang normal lang naman. Pero, ba't biglang nagbago ang ihip ng hangin? Bakit ang bango-bango? Yung po ba tinatanong nyo? Kasi yung tatlong lalaki na yan, dyan yung nagtatrabaho sa factory. Siguro, dahil doon sila nagtatrabaho sa factory ng pabango, dumikit lahat yung bango sa katawan at sa damit nila, kaya naamoy mo na mabango. Mga kapatid, ang ibig ko sabihin, kapag si Jesus ang kasama natin sa buhay, kapag nagtitiwala tayo kay Jesus at hinahayaan natin ang Panginoon ang manguna kumilos sa buhay natin, yung bango ng Panginoon didikit sa buhay mo. Magiging blessing ka. Mary became a blessing to the house.
Yung inaanak ko, katapat ng bahay namin, inaanak ko lalaki. At yung bunso ko naman, mga nasa edad sila ng mga about 5 to 6 years old. Madalas silang magkalaro. Bumili ako ng, pag ako bumili ng pabango, yung mga mumurahin lang na pabango, yung impisyonado. Kasi mura lang yun eh. Ano lang yun, refill lang yun eh. Pipili ka lang ng mga version niya. Dinilagay ko ganun sa shelf. Sa kakalaro nila, habulan nila, nahulog yung pabango. Di nabasag ngayon. Nagkalat ngayon doon sa sala, yung pabango. E di ang bagong-bango ng bahay. Wala na ngayon akong pabango. Instead na mainis ako sa inaanak ko, natuwa na lang ako. Ay. Kasi ang bango eh. Mga kapatid, ang pabango ay naghahatid ng kakaibang damdamin. Diba? Imagine, paano nyo, eto, naririnig nyo na ito eh. Yung mga nakakasalubong sa palengke, sa kalsada, etc. May mga greetings yan eh. Uy, alam mo, pag nakikita kita, nabibless ako. Kitang-kita ko, nararamdaman ko ang Panginoon, natutuwa ako sa iyo. Pag meron ka naman nakita ko, alam mo, pag nakikita ko yan, nabubwisit na ako, sirang-sira na ang araw ko. Napansin nyo? What's the difference? May mga taong very annoying, may mga taong very irritating, nakakasira sila ng mood, nakakasira sila ng araw, hindi sila blessing. Pwede ba tayong mamili ng makakatapat, makakasama? Hindi mo mapipili yan, mga kapatid. Kasi, minsan nandiyan lang yan sa paligid. But being a Christian, you cannot be a blessing, a fragrance to the others unless God broke you first. Maliban na lang basagin ka niya muna. Mabasag ka muna. Ang lahat ng dumadaan sa brokenness, nagiging blessing. Amen. Ang lahat ng mga pasaway, palagay ko hindi pa nag-break. Kailangan pilayan muna. Lumpuhin muna. Para ngayon matuto. Di ba ganyan din sa buhay natin eh. Okay. Pangalawang consequences of Mary's extravagant love is she was criticized by the disciples of Jesus. Siya po ay tinuligsa. Criticized po siya. Sabi ng verse 4 and 5, but there was some of the indignant among themselves. Maraming nainis, nagalit sa kanilang mga sarili at sabi nila, bakit ba sinasayang itong pabangong ito? Why this fragrant oil wasted? For it might be sold for more than 300 denarii. Ang halaga pala nito, 300 denaryo. Mamaya i-elaborate ko mamaya sa last step natin. Kung mabibenta ito ng 300 denaryo and given to the poor, and they criticize her sharply. Sino po ang nangunang nag-criticize? Si Judas. Judas talaga, mga kapatid. Criticize niya. Kung titingnan natin, it sounded as religious. Kung nga, bakit naman sinayang? Pwede pa yan i-ibenta para ipinagbentahan. Pwede natin itulong sa mga pulubi, mga ganyan. Pero ang totoo, hindi yun ang motive ni Judas. Iba ang kanyang motive. Ang nakita niya, yung panghihinayang sa pabango na pwede pang maibenta at ipaglingkod, yun ang nakikita niya, pero hindi yun ang bukod pa doon ang kanyang motibo. Mga kapatid. Pero hindi nila nakita yung nakita ng Panginoon. Hindi nila nakita. Ang nakita ng Panginoon diyan, sabi sa Bible, she did what she could and she did a beautiful thing for me. Now, yung word na waste diyan, hindi ko na-highlight ng yellow, criticize lang kasi yun yung second step natin, yung criticize. She was criticized by the disciples. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, Mary was criticized, Mary for wasting her money. Tingnan niyo po lahat po tayo nakakaranas ng criticism because we are wasting our lives, wasting our time. Katulad nito, di ba? Nang makilala mong Panginoon, nang nagsimula ka ng umaten dahil gusto mo siyang paglingkuran, gusto mo siyang makilala, gusto mo maranasan biyaya at pagpapala niya, instead na matuwa ang asawa mo, ang anak mo, ang employer mo, anong ginagawa nila?
Nasiraan ka na ng ulo? Ang dami namang dapat gawin. Bakit yung pa ang ginawa mo, nasiraan ka ng ulo? Tingnan ninyo. The first reaction, pag gumagawa ka ng tama at mabuti, criticism ka agad. That's part of life. When you are doing good, expect mo na may criticism ka na. Kasi pag hindi mo inasahan ng ginagawa mo mabuti na walang kritisismo, walang manlilibak, walang manunuya sa iyo mga kapatid, baka yung ginagawa mo hindi totoo. Amen. Ano ang nagpapatunay na ang ginagawa mo ay totoo? Pag mayroong nang lilibak, namumula, namuhusga sa iyo. Sabi daw nila, kasabihan daw, yung mabunga daw ng puno ng mangga ang binabato. Diba? Pag marami kang ginagawang mabuti, may babato talaga sa'yo. Meron din namang binabato dahil walang ginagawa. Wala kang ginagawa, binabato ka. Pero mas marami yung nambabato kapag tama at mabuti ang ginagawa mo. Now, let me explain the word waste. Why waste? Sabi ganon, it might have been sold for more than 300 denarii. Why was this fragrant oil wasted? No? Tinignan ko po ang kahulugan po ng salitang word na waste means, ang ibig po sabihin nun, ruin or loss. Pag sinabing waste po dyan, sa original na meaning niya dyan ng verse na yan is ruin or loss. Another word niyan is destruction, mga kapatid. And in fact, ano nangyari sa buhay ni Judas after nung pag-betray niya kay Jesus? Hindi ho ba nagbigti siya, nagpakamatay siya? Yes, nagbigti siya, nagpakamatay siya. Nung sinabi niya kay Mary, na bakit sinayang, napakasayang naman ito, napakatama naman ng babaeng ito. But in fact, the meaning of waste, it refers to his life sa kanyang buhay. Siya ang waste, hindi si Mary. Tandaan niyo po, yung nagkikriticize sa inyo kahit tama ng ginagawa ninyo, hindi po kayo ang sayang. Yung nagkikriticize po sa inyo, ang sayang. Amen. Bakit? Inuubos. Inuubos nila yung oras nila sa panghahanap ng mga mali, maipipintas, maipupula, maisisira. That is a waste. Imagine pagkukulan mo pati Facebook. Silipin mo na silipin yung kinaiinggitan mo, pati yung... it is a waste. Samantala yung kinaiinisan mo, yung kinagagalitan mo, kinaiinggitan mo, nakakatulog, nakakakain ng masarap, nakakapaglaganag, nakakapag-tour, nakakangiti, nakakasayaw, nakakatalon, di ba? It is a waste. Imagine, kung ganyan ang gagawin natin sa buhay natin, nagsasayang tayo ng oras, ng panahon, ng lakas, o aagawin lahat ng energy mo, lahat sa buhay mo mga kapatid. Kaya ang daming sayang. Every time na si Mary, mga kapatid, yan po, nakita ko yung verse niya sa John chapter 12. Sabi ni, while I was with them, I protect them, sabi ni Jesus, and kept them safe. Habang ako'y kasama nila, iingatan ko sila, ililigtas ko sila by the name you gave me, dahil sa pangalang ibinigay mo. None has been lost except yung lahat ng binigay nyo sa akin na mga matitino, mababait, masunurin, obedient, at dumaan sa brokenness, iingatan ko sila. Walang isa sa kanila ang mapapahamak. No one has been lost except the one to destruction so that the scripture would be fulfilled. Sino yung except the one? Except the one doomed to destruction. Sino yung except the one? Maliban dun sa isa. Pinili kasi ni Judas. Actually, meron pang pagkakataon mag-change siya eh. Kahit nakukonvict na siya, nakukonsente siya na siya. May pagkakataon pa sanang magbago siya, pero hindi, sinunod niya talagang sarili niya. Nang magawa niya na ang plano niya kay Jesus, nang makonsensya siya, siya ay nagbigti hanggang sa namatay. So, meaning, siya po ang nasayang. Judas criticized Mary for wasting money, but he wasted his entire life. Every time, tandaan niyo po, sa tuwing tayo po, katulad ni Mary, every time Mary sought to do something good for Jesus, she was misunderstood.
Naalala niyo, bumisita si Jesus, di ba? Kasamang kapatid niya, si Martha. Oh, na-misunderstood si Mary. Lord, pakisabi naman tong kapatid ko, puro lang pakyut ng pakyut sa inyo. Oh, pakisabi naman, umalalay naman, maghiwa-hiwa naman ng mga kamatis at buyas. Kasi yan ang pang-snack natin, pagkain natin. Akala ni Mary matutuwa si Jesus sa kanya. Akala ni Martha matutuwa si Jesus sa kanya. Sabi ni Jesus sa kanya, Martha, masyado kang distracted. Masyado kang naliligalig. Tingnan mo si Mary, pinili niya ang mabuting bagay. Bakit? Para kay Mary, minsan lang si Jesus bumisita eh. Baka hindi na bumisita uli. Kaya, instead na mag-prepare siya ng pagkain, tinutukan niya na si Jesus. Pinakinggan niya na yung mga advices ni Jesus. Kay Martha, iba ang kanyang tinutukan. Pagkain ang tinutukan niya. Sabagay, masarap din naman yung merong kasamang inaasikaso pagkain, di ba? Di ba? Masarap din yung may ganong kasama eh. Pero kung lahat na lang kayo nag-aasikaso na ng pagkain, palagay ko hindi na maganda. Now, tinampuan natin mga kapatid ha. Then, what happens there? Sabi ng ganun, sayang. Ilan po sa atin nakakaranas ng ganitong criticism because we are wasting? Sabi nila, pag nagla-love offering kayo, sayang. Hindi ho, sayang. Imagine, naka-record dyan sa langit at ang binibigyan mo ang Panginoon. Amen. Yung oras natin, instead na ubusin natin, doon sa Hong Kong, meron doon sa Central, nakapagdating ng linggo, lahat ng mga kababayan natin, kanya-kanyang latag, manicure, pedicure, barahan, etc. Ang dami kanya-kanyang lahat ng diskarte. Imagine, buong maghapon, tapos, babalik na lang sila sa plot sa amo nila na ganun lang ang nangyari. It is a waste. Di ba? Pansinin po ninyo, yung makapaglaan ka lang ng 1 oras, 2 oras sa gawain ng Panginoon, naku, napakalaking bagay na po yun. Hindi po yun waste. Tuwa-tuwa po ang Panginoon and God honor that sacrifices. Amen. And the last one, mga kapatid. The last one is the consequences of Mary's extravagant love is she commended by Jesus. What happens to her? Pinurit siya. Pinurit siya ni Jesus. Sabi ng verse 14. Saan na ba yan? Nawala yung verse ko. Sa verse 14, truly I tell you, wherever the gospel preached throughout the world. Ilang taon na? May higit 2,000 taon na ang nakakalipas ng sinabi ito ni Jesus. And yet, every time na may homily, every time na may mga sharing, may mga talk, laging naaalala si Mary. Tama, sabi ni Jesus, truly I tell you, wherever the gospel preached throughout the world, what she has done will also be told in her memory of her. Kinoment siya, commended Mary, and accepted her gracious gift. Ano po yan? Yan po ang kanyang inoffer. Nakikita niyo po ba? Spikenard, imported from India. Ang buong pabango na yan ay nagkukos ng equivalent of a common worker's annual income. Yes. Ang minimum wage during the time of Jesus ng common laborer is 1 dinar. 1 denari. Yun ang minimum wage nila. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung magkano ang minimum wage natin. Nasa 575 o ano no ha. Pero nataasan naman ng konti. Yan po ang pabango. Ganyan po ang amount niyan. Ang tawag po dyan ay spikenard. Red tinted ointment yan that is drawn from the plant that grows in India. Yung pinakita ko sa inyo kaninang plant, na doon lang yan nabubuhay sa India, sa Himalaya, sa Nepal, at meron din dito sa China. Kilala yan ng mga Chinese. It was a perfume that was used in embalming process. Kaya mahal. Oo, ginagamit din yun para sa ano. Kasi nga mabango nga eh. Pero hindi nangangahulugan pag para sa patay, yun din gagawin natin pabango. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. It was so expensive that only very wealthy could afford to purchase it. Noong mga panahon na yon, hindi ka makakabili kung minimum wage ka lang. So kung 300 dinari ang halaga niyan, ibig sabihin, kung sa isang taon mayroong 365 days, I don't know kung yan ang calendar na ginagamit noon,
So, tama, eksakto, 300. Kasi minimum wage nila, 1 denary. Ibig sabihin, inipon ni Mary ang lahat ng sweldo niya, kaya umabot ng 300 na halaga nitong pabango na ito. Tapos sasayangin niya lang ng ganon. Anong meron siya? Aha. Nakita po ninyo ha? Mga kapatid, nang tinanong ko rin si ayan po yung pinakabagong, bago na yan, yung una mga luma yon. Yan po, blessing from Jerusalem, anointing oil, spikenard naman po ito. Nang tiningnan ko po, sabi niya verse 5, 300 dinari. Nang tinext ko po si Google, ang sagot po niya, yung 300 dinaries, ang sagot ni Google, average worker, yan po ang sagot ni Google sa akin. Sa peso, yung 300 dinari. 300 dinar sa peso, 54,848. O sige nga, kaya niyong bumili ng ganyan tapos babasagin niyo lang at itatago na. Sinong gagawa niyan? Wala. So napakamahal pala niya. Mga kapatid, and the Lord was pleased and He was commended. Nakita po ninyo? Parang sinasabi ng Panginoon, tuwa-tuwa ang Panginoon, ay salamat, bago ako mamatay, binuhos mo na. Yung iba dyan, hindi pa namamatay, hindi nagbibigay ng pabango. Ano ba ang tamang pagpapadama ng pag-ibig, pagmamahal? Yung buhay na, buhay pa o yung patay na? Buhay. Kaya kahipokritohan yung iiyak-iyak kapag nasa kabaong na, hindi ko man lang ito nabigyan. Di dapat, ginawa mo na nung una pa. Di ba? Kasi, kung ginawa mo siya, pinadamahan mo siya, binigyan mo siya, trinato mo siya, trinit mo siya, pinagtour mo siya, bago siya namatay, hindi ka naiiyak. Tuwan-tuwa ka, salamat, siguro saya-saya mo kasi pinagtour kita, ang gastos kaya nun. Ako lahat sumagot. Di ba? Pero kung patay na, sasabihin mo, hindi man lang kita napapunta sa Mount, hindi mo man lang nasakyan yung cable at saka natikman yung choice am. Hindi, ano ko lang yun. Ang point ko is, habang may chance and pagkakataon and opportunity, padama nyo na, pakita nyo na. Para walang regrets. Amen? Para walang regrets. Ganyan ang buhay eh. And Jesus called it good work. Ang sabi ni Jesus, ang ganda ng ginawa mo, ang buti-buti, ang ganda, tawag dyan, good works. Mary showing her devotion to Jesus before it was too late. Minsan nakakaingit, may mga taong ang mamahal, dinibili ng bulaklak, ang mamahal, tapos ibibigay lang dun sa puryan, ibibigay lang dun sa sementeryo, tapos may pa-emote-emote na. May pa-emote-emote pa. Kung alam niyo lamang kung mahal na mahal ko. Hindi naman niya na-appreciate na yun. Diba dapat kahit man lang ng buhay siya, kahit man lang tinig ng rosas, sana nabinabutan na. Kahit man lang yung tinig, kahit hindi na yung bulaklak, yung tinig na lang. Ang ibig ko sabihin, before it's too late, you have to show it. Pakita mo na, gawin mo na. Bakit? Minsan lang kasi ang buhay. Amen? And Jesus called it good work. Sabi ng 14 verse 6, but Jesus replied, leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me? Sabi ni Jesus, let your light shine before all men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Habang nandito tayo, ang opportunity natin gumawa ng tama at mabuti. Amen. Bakit? Ano yan eh? Legacy. Amen. Wala ka na, pinag-uusapan ka pa rin. Amen? Now, sabi po, i-escape ko na ito. And Mary, when Mary gave her best at the feet of Jesus, she started a wave of blessing. Blessing siya kay Jesus. Siyempre, blessing din siya doon sa loob ng bahay. Tinan po ninyo, Mary and Judas are seen in contrast. Nakita ko. Sabi po ng Proverbs 10, verse 7. Anong sabi po dyan? Dito ako magtatapos. The memory of the upright, ang alaala ng matuwid ay blessing. Amen. But the name of the evildoer, ang pangalan at alaala ng masama, will be turned to dust.
Tingnan niyo po, pag tayo po ay nagpapabinyag ng ating mga anak, sino po ang pumipili ng pangalang Judas? Wala. Totoo, wala. Wala tayong nakikitang nagpapabinyag na ang pinangalan ay Judas. Bakit? Bad example kasi. Pero karamihan, Mary. Mary Jane, idudugtong. Mary Jane, Mary. Lahat may Mary. Di ba? Nakikita ninyo, bakit paborito? Ang tagal-tagal na ng pangalan na yan. Noong pa yan, 2,000 taon mahigit na. Pero hanggang ngayon, naaalala pa rin siya, ginagamit pa rin yung pangalan niya. Pero walang parents na gumagamit ng pangalan ng Judas. Ano ibig sabihin niyan? Pag maganda ginagawa mo, pag naging biyaya ka, naging pagpapala ka sa pamilya mo, kapitbahay mo, mga kaibigan mo, wala ka na pinag-uusapan ka pa. Diba? Hindi ka tulad ng, hindi ka pa nawawala, andyan ka pa, pinapalagpray ka na, sana tamaan na ng kidnap yan, mahimpilan yan, sana malason yan, sana masunog yan. Diba? Hindi ka pa na mamatay, pinagdarasal ka na nilang mawala. But the memory of the righteous is a blessing. Amen. Therefore, Mary was a blessing. Pero yung pinagdaanan niya ay hindi basta-basta. Amen? Tumayo po tayong lahat because we don't have enough time. Lumagpas na po tayo ng 2 p.m. Dakilang Ama, salamat po ng marami sa biyaya at pagpapala po ninyo sa aming buhay. Salamat po, just like Mary did, katulad po ng ginawa ni Maria, Panginoon. Hindi po siya nanghinayang, hindi po siya, wala po siya paghihinayang kung siya man po ay nag-alay ng pinakamahal na pabango. At ipinakita niya po ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang brokenness. Panginoon, salamat. If this process is very painful, help us, give us strength and divine guidance upang maunawaan po namin because this is the only way, your will for us para kami ma-mold, ma-shape. Ma-improve namin ang lahat sa buhay namin, lalo na po for this season of Lent, Panginoon. This is an opportunity, time for us to change, to transform, to be broken so that you can whole, you can mend us, make us whole. Panginoon, hindi mahalaga kung ano, gaano karami narating, nakuha namin, natanggap na invest. Ang mahalaga, Panginoon, kung paano po kami maging mabuti, maging blessing, maging alaala, makagawa ng tama at mabuti. Gawin niyo po sa amin iyon na makuha po namin yung ganong opportunity while we are here, still living, nabubuhay, nagtatrabaho. Hindi lang ang purpose magtrabaho, kundi mabuhay ng tama, mabuti, maging biyaya at pagpapala. Ito po ang pinakamaganda namin maiiwan at maipangangana sa aming mga anak at sa aming pamilya, pati sa aming employer. Lord, would you mind? Bless niyo po ang inyong mga anak sa kanilang prayers. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming gifts and offering at pagpalain niyo po ang aming trabaho. Amen. Panginoong Diyos, anuman ang criticism, panghuhusga, panglilibak, pang-aapi sa amin, Panginoon, wala pong natatago sa inyo. Turuan niyo po kaming tumayo sa inyong prinsipyo, sa inyong salita, sa inyong kalooban, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo po ang gumaganti at nagre-reward. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming employer. Bless them. Gawin niyo po kaming blessing sa aming employer para maluwalhati ang inyong pangalan. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, kayo po magbalik ng hustong tapat, siksik, liglig, umaapaw. At lahat po ng ito ay amin ang inaanggit sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. See you next Sunday. Dito pa rin po. God bless us all.